Ang langgam at ang tipaklong. Noong unang panahon, may nakatirang mga langgam at tipaklong sa madamong parang. Masisipag na nagtatrabaho buong araw ang mga langgam, nangongolekta sila ng mga butil ng trigo sa palayan ng magsasaka sa malayo. Sila ay nagtatrabaho sa pinakamadisiplinadong paraan. Maaga silang nagpupunta sa sakahan tuwing umaga sa oras ng may sapat na ng liwanag para makakita at magsimulang magbuhat ng mabibigat na butil ng trigong nakapatong sa kanilang ulo. Maingat nilang inilalagay sa imbakan ng mga butil ng trigo at pagkatapos ay bumabalik sa sakahan. Sa kabilang banda, ang tipaklong ay napakatamad at nagpapahinga sa lilim buong araw, umaawit ng mga kantang mag-isa at masarap na kumakain. Nagpapakasarap siya sa buhay ng todo at walang pakialam sa mga susunod na mangyayari. Lagi niyang kinakaawaan ng mga langgam na nagtatrabaho buong araw. Lumipas sa mga araw, tinatamad na lumulundag ang tipaklong sa damuhan. Masigla, masaya at laging busog at humuhuni at mumaawit sa kanyang sarili dahil masarap ang buhay niya. Habang ang mga langgam ay nagbubuhat ng mga trigo at dinadala ito sa kanilang lungga ng buong sipag. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga langgam, isa sa kanila ay nahulog dahil sa bigat ng butil na buhat niya. Siya ay pagod na at nasaktan. Sa halip na tulungan ng langgam, tinitigan lang siya ng tipaklong at pinagtawanan. Nagtanong ang langgam, "Ginoong tipaklong, maaari mo ba akong tulungang buhatin nitong trigo papunta sa aking lungga? Papasalamatan talaga kita ng husto." Ngunit siya ay hindi pinansin ng tipaklong at nagpatuloy sa pagpapatugtog kaya buong lakas na binuhat ng langgam mag-isa ang trigo. "Ha ha ha, bakit ako magpapakahirap langgam?" tanong ng tipaklong. "Halika, magpahinga ka muna at pakinggan ang kanta ko. Naririto na ang tag-init. Mapaliwanas at mahaba pa ang mga araw. Bakit nyo sinasayang ang sikat ng araw para magtrabaho?" Hindi siya pinansin ng langgam at yumuko na lang. Binilasan niya ang paglalakad papuntang sakahan at ito ang nagpatawa ng mas malakas sa tipaklong. "Ha ha ha, munting langgam, nakakatuwa ka naman." Tawag niya ang langgam. Halika at sumayaw tayong dalawa. Kalimutan mo yung trabaho. Magpakasaya tayo sa tag-init. Maglibang ka. Tulong ako mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Sabi ng langgam. Mapapayo kong gawin mo rin ito. Hahay, ba't kailangang magabala sa taglamig? Tanong ng tipaklong. Napakarami pa dating pagkain sa ngayon at marami pang panahon para maghanda sa taglamig. Ngunit alam ng langgam kung ano ang kanyang ginagawa, kaya naman nagpatuloy siya sa kanyang pagtatrabaho habang ang tipaklong ay lumulundag patawid sa parang, masayang kumakanta at sumasayaw. Ito ay nagpatuloy sa mga sumusunod na araw sa halip na magtrabaho at maghanda para sa taglamig. Mas ginusto pa ng tipaklong na sumayaw, kumanta at maglaro sa kanyang libreng oras. Hindi niya naisip ang mga napakagandang mga araw ng tag-init ay hindi habang buhay. Ang liwanag ay bihira nang makita at ang mga araw ay maiksi at makulimlim, ang mga gabi ay mahahaba at madilim. Nagsimulang umulan ng niebe at naging napakalamig na. Nanginginig ang tipaklong sa lamig, simoy ng hangin, sinubukan nitong balutin ang sarili ng mga tayong dahon sa paligid, pero ang malakas na hangin ay hinipan nito palayo. Siya ay nagutom at walang nakitang anumang makakain. Sigurado siyang pag hindi siya nakakain, mamamatay na siya. Nang hihina na siya at di nagtagal na pagtanto niya na tama ang mga langgam, dapat naghanda siya. Hindi gusto kumanta ng tipaklong ngayon. Siya ay gutom at nilalamig. Wala na siyang masisilungan mula sa niebe at wala ring makakain, parang pati na rin ng sakahan ay nababalutan ng niebe at walang mapagkukunan ng pagkain. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Panaghoy ng tipaklong. Hindi niya inaakalang magiging matindi ang taglamig, di gaya ng dati, at dahil hindi siya nag-imbak ng sariling niyang pagkain o tumulong sa iba ng mag-imbak, hindi niya na nasisilayan pa ang susunod na tag-araw.
Wala na siyang matutuluyan mula sa niebe at siya ay mamamatay na sa sobrang gutom. Nakita niya ang mga langgam na nagpapakasarap sa pagkain na inimbak nila noong tag-araw. Pupuntahan ko si langgam at maghihingi ako ng pagkain at makikisilong. Gabi ng tipaklong na may pag-asa, pasuray-suray siyang nagtungo sa langgam at tumatok sa kanilang pinto. Kumusta mga langgam? Paiyak siyang bumati. Narito ako para kantahan kayo habang nagpapainit sa inyong apoy, habang kinukuha niyo ako ng pagkain sa inyong imbakan. Hindi bali ng Ginoong Tipaklong. Hindi namin gustong makinig sa'yo sa kahit anong pagkanta mo. Nagmakaawa siya sa kanila na gusto na papasukin at pakainin siya kung hindi mamamatay siya. Napasigaw ang langgam sa gulat. Wala ka bang naitamin kahit anong para sa taglamig? Ano naman ang pinagkaabalahan mo buong tag-araw? Wala akong oras na mag-imbak ng pagkain. Reklamo ng tipaklong. Masyado akong abalang magpatuktok at bago ko pa malaman tapos na pala ang tag-init. Napailing ang mga langgam sa pagkainis. Tinalikuran nila ang tipaklong at bumalik sa pagtratrabaho. Ang langgam na minsay humingi ng tulong sa tipaklong ay tumingin sa kanya at sinabi, buong tag-init, napakahirap ako habang tinatawanan mo ako. Kumakanta ka pa at sumasayaw. Dapat inisip mo rin ang tungkulin sa taglamig. Maghanap ka na lamang ng makakantahan, tipaklong. Wala kang makakain na masisilungan dito. At pinagsarahan ng langgam ang tipaklong ng pinto. Ang tipaklong ay walang ginawa kundi umiyak.